Sa isang maliit na baybaying nayon, may isang mangingisdang nagngangalang Mateo. Bawat araw, bago pa man sumikat ang araw, naroroon na siya sa dalampasigan, inihahanda ang kanyang munting bangka at mga lambat. Para kay Mateo, ang pangingisda ay hindi lang hanap buhay. Ito ay isang ritual, isang pakikipag-usap sa kalikasan at sa Diyos. Ngunit sa loob ng ilang linggo, tila nagtatampo ang dagat. Araw-araw siyang pumapalaot ng may pag-asa. Ngunit gabi-gabi ring umuuwi na halos walang laman ang kanyang lambat. Ang dating masaganang huli ay naging iilan na lamang, sapat lang para sa kanyang pamilya. Nagsimula ng bumulong-bulong ang ibang mangingisda. Siguro'y napagod na ang dagat, sabi ng isa. O baka naman may sumpa, dagdag ng isa pa. Pero si Mateo, kahit nalulungkot, ay nanatiling matatag. Ang kanyang pananampalataya ay kasing lalim ng karagatang kanyang pinangingisdaan. Sa bawat paghagis niya ng lambat, may kasama itong dasal. Dasal ng pasasalamat sa isa pang araw na buhay at dasal ng pagtitiwala sa kung anuman ang plano para sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Mateo ng kanyang mga gamit, biglang dumilim ang kalangitan. Ang banayad na hangin ay naging marahas na sigwa. Nagbabala ang mga ulap ng paparating na malakas na bagyo. Nagtakbuhan ang mga tao para isara ang kanilang mga bintana at iligpit ang mga gamit. Tinawag ng asawa ni Mateo ang kanyang pangalan, puno ng pag-aalala. "Mateo, huwag ka nang pumalaot, delikado!" sigaw niya. Ngumiti si Mateo at niyakap ang kanyang asawa. "Kailangan kong subukan, mahal. May mga bibig tayong kailangang pakainin. Magtitiwala ako sa kanya na gagabayan ako." Sa kabila ng takot sa mga mata ng kanyang pamilya, itinulak ni Mateo ang kanyang bangka patungo sa nagngangalit na dagat. Habang papalayo siya sa dalampasigan, ang mga alon ay parang mga dambuhalang halimaw na gustong lumamon sa kanyang munting sasakyan. Bawat hampas ng alon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga karayom sa kanyang balat at ang hangin ay sumisipol na parang isang malungkot na awitin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Mateo ay hindi natinag. Humawak siya ng mahigpit sa timon, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot tanaw. Naghahanap ng kahit anong senyales ng pag-asa. Lumipas ang mga oras na parang walang katapusan. Sa bawat paghagis ng lambat, tanging mga damong dagat at basura ang kanyang nakukuha. Ang pagod at gutom ay nagsimula ng manakit sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng pagdududa. "Panginoon, bakit po ninyo ako pinababayaan?" bulong niya sa hangin. "Sinunod ko po ang lahat ng utos ninyo. Nagtrabaho ako ng marangal. Bakit po tila wala kayong awa?" Habang sinasabi niya ito, isang malakas na alon ang humampas sa kanyang bangka. Muntik na siyang tumaob. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo. Ang pananampalataya, Mateo, ay hindi lang para sa mga araw na kalmado ang dagat. Ito ay pinakakailangan kapag ang bagyo ay nasa kasagsagan. Huminga siya ng malalim, pinalis niya ang mga luha at tubig ulan sa kanyang mukha at muling nagdasal. "Panginoon, patawarin ninyo po ako sa aking pagdududa. Ipinapaubaya ko na po sa inyo ang lahat. Mangyari nawa ang inyong kalooban." Sa huling pagkakataon, nang may panibagong lakas at pananampalataya, inihagis niya ang kanyang lambat sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Matapos ang ilang sandali, naramdaman ni Mateo ang isang malakas na hila. Napakabigat nito na halos hindi niya makayanan. Inipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas para hilahin ang lambat. Habang dahan-dahan niyang itinataas ito, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang lambat ay punong-puno ng malalaki at nagniningning na mga isda. Napakarami nito na halos mapuno ang kanyang buong bangka. Ito ang pinakamaraming huli sa buong buhay niya. Sa gitna ng humihinang bagyo at pag-agos ng kanyang mga luha ng pasasalamat, tumingala si Mateo sa langit. Hindi ito swerte. Hindi ito tsamba. Ito ay isang himala. Isang sagot sa kanyang mga dasal. Isang gantimpala para sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya. Habang ang araw ay nagsimulang sumilip sa likod ng mga ulap,
Naglayag si Mateo pabalik sa dalampasigan. Ang kanyang bangka ay mabigat sa huli, ngunit ang kanyang puso ay magaan at puno ng kagalakan. Mula sa malayo, natanaw niya ang kanyang pamilya at mga kapitbahay na nag-aabang. Nang makita nila ang kanyang huli, ang kanilang mga mukha ng pag-aalala ay napalitan ng pagkamangha at tuwa. Nagtakbuhan sila para salubungin siya, nag-aalok ng tulong sa pagbuhat ng masaganang biyaya. Ibinahagi ni Mateo ang kanyang huli hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa buong nayon. Ang dating bulungan ng pagdududa ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa. Ang kwento ni Mateo ay isang paalala sa ating lahat. Sa buhay, darating talaga ang mga bagyo. May mga panahon na mararamdaman nating walang laman ang ating mga lambat. Gaano man tayo magsumikap. May mga sandali na susubukin ang ating pananampalataya at mapapaisip tayo kung nakikinig ba ang Diyos. Ngunit tulad ni Mateo, huwag tayong sumuko. Huwag tayong bibitaw. Sa gitna ng pinakamalakas na unos, doon pinakamatatag ang pananampalataya. Kapag pakiramdam mo ay nag-iisa ka at walang pag-asa, tandaan mo ang mangingisdang ito. Manatili kang tapat, magpatuloy sa paggaod at magtiwala ka. Dahil kung minsan, ang pinakamalaking biyaya ay naghihintay pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo. Ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin, isang planong mas maganda kaysa sa ating inaakala. Hindi man natin ito naiintindihan sa ngayon, ngunit sa tamang panahon, ipapakita niya ito sa atin. Gaya ng nakasulat sa Jeremias 29, talata 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Magtiwala ka lang. Gustong makasave sa iyong binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari kang mag-like, magkomento at magbahagi. Malaking tulong na yon sa aming content creator. At sundan mo kami para updated ka sa mga inilalabas naming video. Forever bless. God bless you. Ingat!